Hello mga idol, welcome back sa ating channel. Magandang Sabado po sa inyong lahat. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ito na po ang panibago nating episode para kay Zoo fan. Agad na sinabi ng isa sa mga venerable na mukhang naging matindi ang labanan sa pagitan ni Yulin at ng mga bantay na nakalaban niya. Lalo na at matindi ang naging pambubugbog sa kanya, hanggang sa punto na baka maging mahirap para sa kanyang ina na makilala siya dahil sa laki ng pagbabagong idinulot ng mga pasa at pamamaga sa kanyang mukha. Agad namang inamin ni Yulin na ganoon nga ang nangyari, ngunit itinuring niyang swerte pa rin siya dahil nakahanap siya ng paraan upang makatakas. Higit sa lahat, ginawa niya ang lahat ng ito para sa kapakanan ng kanilang pamilya at upang makakuha ng mahalagang impormasyon tungkol sa kanilang kalaban, ang Feiyun Manor. Nang marinig ito ng elder, lalo lamang siyang natawa at sinabi na mabuti na lamang at panlabas na sugat lamang ang natamo ni Yulin. Para sa kanila, hindi naman ito isang malaking problema dahil matapos lamang ang ilang araw na pagpapahinga ay unti-unting mawawala ang mga pasa sa kanyang mukha at maibabalik din ang kanyang dating anyo. Gayunpaman, kahit tanggap na ni Yulin ang kanyang kalagayan, hindi pa rin niya maiwasang mainis dahil sa pang-iinsulto ng venerable. Samantala, ipinaliwanag ng leader ng Great Venerables na bilang number 1 disciple ng Shuanguan clan, kinakailangang taglay ni Yulin ang lakas at cultivation na higit na mataas kumpara sa karaniwang younger generation. Dahil dito, mayroon silang isang mahalaga ngunit lubhang mapanganib na misyon na nais nilang ipagawa sa kanya. Nang marinig ito ni Yulin, napagtanto niyang tila totoo nga ang sinabi ng kanyang uncle na may espesyal na misyon na ipagkakatiwala sa kanya ang tatlong Great Venerables. Malaki ang posibilidad na may kaugnayan nito sa pag-atake at pangangalap ng impormasyon tungkol sa Feiyun Manor. Ipinaliwanag ng leader na kung matagumpay na maisasagawa ni Yulin ang misyon, maaari siyang maging greatest contributor ng kanilang pamilya. Ngunit kung mabaigo siya, kapalit nito ay maaaring ang kanyang buhay. Kaya tinanong siya kung tunay ba siyang handang tanggapin ang naturang misyon. Walang pag-aalinlangan namang sumagot si Yulin. Sa loob ng maraming taon ay tinulungan siya ng Shuanguan clan upang marating ang kanyang kasalukuyang antas, kaya handa siyang gawin ang lahat para sa kanilang pamilya. Kahit kailangan pa niyang suungin ang apoy at tubig, gagawin niya ito nang walang anumang pag-aatubili. Napangiti ang leader ng Great Venerables dahil malinaw na matatag ang paninindigan ni Yulin. Alam din niyang mayroon na itong ideya tungkol sa tunay na layunin ng Feiyun Manor, ang kanilang pagre-recruit ng mga alchemist. Sa loob lamang ng ilang araw ay inaasahang bubuksan ng Feiyun Manor ang kanilang pintuan para sa lahat ng mga alchemist na kanilang ipinatawag. Dahil dito, nais nilang mag-disguise si Yulin bilang isang alchemist at makapasok sa loob ng manor. Ang pangunahing layunin niya ay gumawa ng detalyadong mapa ng buong layout ng mansyon upang magkaroon ng Shuanguan clan ng sapat na kaalaman bago isagawa ang kanilang ikalawang surprise attack laban sa Feiyun Manor. Nagulat si Yulin nang marinig ang kanilang plano dahil hindi niya inaasahang gagamitin siya bilang isang alchemist. Ang problema, hindi naman ganoon kataas ang kanyang kakayahan sa alchemy, kaya para sa kanya ay hindi magiging kapanipaniwala ang naturang disguise. Gayunpaman, ipinaliwanag ng Great Venerable na alam nilang walang top-tier alchemist ang Shuanguan clan. Kung pipili sila ng ibang elder, mas madali itong makikilala ni Shuanguan Feiyun. Dahil hindi pa naman nakikita ni Feiyun si Yulin, siya ang pinakaangkop na tao para sa misyong ito. Ipinaliwanag din ng Great Venerable na ang alchemy ay nangangailangan ng pagkakaisa ng tatlong pangunahing salik, technique, power, at cultivation. Dahil hindi pa sapat ang technique ni Yulin upang makagawa ng mataas na grade na pills, gagamitin nila ang kanyang cultivation at power upang punan ang kakulangang ito. Sa kanilang sistema, ang isang Radiant Stage Cultivator ay may kakayahang gumawa ng 7th grade pill, habang ang isang Ethereal Stage Cultivator ay maaaring makagawa ng 8th grade pill. Ang Soul Harmony Stage naman ay may kakayahang gumawa ng 9th grade pill, habang ang Genesis Stage ay maaaring makagawa ng 10th grade pill. Gayunpaman, hindi pa rin maituturing na mataas na antas ang mga naturang resulta kung cultivation at power lamang ang pangunahing ginagamit. Sa buong kontinente, kakaunti lamang ang may kakayahang gumawa ng 11th grade pills. Ang mga taong ito ay itinuturing na true master level alchemists dahil tunay nilang pinag-aaralan at nauunawaan ang malalim na principles ng alchemy. Para sa isang martial artist na umaasa lamang sa kanyang cultivation at power, napakahirap maabot ang ganitong antas. Kahit gamitin pa ng tatlong Great Venerable ang kanilang sariling kapangyarihan upang mag-refine ng pills, ang pinakamataas na kaya nilang gawin ay ordinaryong 9th grade pills.
At kung susubukan nilang gumawa ng 10th grade pill, hindi rin ito magiging isang mataas na antas na gamot. Ito ang pangunahing limitasyon ng isang martial artist na walang sapat na alchemy technique. Hindi tulad ng mga tunay na alchemy masters, may kakayahan ng mga ito na gumawa ng mataas na grade pills kahit hindi ganoon kataas ang kanilang cultivation dahil sa kanilang malalim na kaalaman at napakahusay na technique. Dahil dito, hindi maaaring ituring na true alchemist ang isang martial artist na umaasa lamang sa cultivation at power, lalo na kung wala siyang exceptional talent sa alchemy. Alam ng mga Great Venerable na maaaring hindi agad ma-qualify si Yulin bilang isang 7th grade alchemist. Gayunpaman, naniniwala silang mayroon siyang kakayahang gumawa ng 6th grade pills. Ito ang magiging unang hakbang upang makapasok siya sa Feiyun Manor. Ang tunay nilang layunin ay hindi naman ang kanyang pagiging mahusay na alchemist, kundi ang paggamit sa kanyang disguise upang makapasok sa manor, makakuha ng impormasyon, at malaman ang eksaktong layout ng kanilang teritoryo. Sa ganitong paraan, mas magiging maayos ang paghahanda ng Shuanguan clan para sa kanilang ikalawang pag-atake. Dahil kulang si Yulin sa alchemy technique, gagamitin nila ang kanyang cultivation bilang pundasyon at tuturuan siya ng mga lihim na alchemy techniques na alam ng kanilang tatlong Great Venerables. Nasa Soul Harmony stage na si Yulin, kaya naniniwala silang may sapat siyang cultivation at power upang suportahan ang kanyang pagsasanay. Sa mga susunod na araw, sasailalim siya sa matinding training upang matutunan ang mga secret techniques na kailangan niya sa pagre-refine ng pills. Umaasa ang mga Great Venerables na magiging sapat ang pagsasanay na ito upang maabot ni Yulin ang antas ng isang 8th grade alchemist. Kapag matagumpay niya itong nagawa, magiging sapat na ang kanyang kakayahan upang ma-qualify sa recruitment ng Feiyun Manor at makapasok sa loob ng hindi agad mapaghihinalaan. Sa ganitong paraan, maisasagawa ni Yulin ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang misyon, ang pag-iimbestiga sa loob ng Feiyun Manor at pagkuha ng impormasyon na maaaring maging susi sa tagumpay ng kanilang susunod na pag-atake. Napaisip si Yulin na ang pagpasok at pag-iimbestiga sa loob ng Chen Manor ay isang napakadelikadong misyon. Kapag natuklasan ng kahit sino ang kanyang tunay na pagkatao, tiyak na kamatayan ang magiging kapalit nito. Dahil dito, sinabi niya sa kanyang uncle na para sa kanya ay halos imposible na maiangat siya sa antas ng isang 8th grade alchemist sa loob lamang ng ilang araw. Kaunti lamang ang kanyang kaalaman tungkol sa alchemy. Bagamat may kakayahan siyang gumawa ng mga ordinaryong gamot, hindi pa niya kayang gumawa ng mga complex pills na kinakailangan upang ma-qualify bilang isang alchemist ng Chen Manor. Dahil dito, iminungkahi ni Yulin na isama na lamang sa misyon ang kanyang brother cousin na si Yifan. Noong una silang magkita, sinabi mismo ni Yifan na isa siyang alchemist, kaya naniniwala si Yulin na maaari itong maging malaking tulong sa kanilang plano. Bukod dito, may isa pang dahilan kung bakit nais ni Yulin na may sama si Yifan sa misyon. Kung sakaling maging mapanganib ang sitwasyon at magkaroon ng pagkakamali, maaaring malagay sa panganib ang buhay ni Yifan. Para kay Yulin, maaari itong maging magandang pagkakataon upang tuluyang maalis si Zufan sa kanilang pamilya. Gayunpaman, ipinaliwanag ng isa sa mga Great Venerables na naisaalang-alang na rin nila noon si Yifan bilang isa sa mga posibleng ipadala sa misyon. Ngunit matapos nila itong pag-aralan ng mabuti, nagdesisyon silang huwag na itong isama. Gaya ng naipaliwanag nila kanina, ang isang cultivator na nasa reagent stage ay karaniwang may kakayahang gumawa lamang ng 7th grade pills. Dahil dito, may posibilidad na hindi makapasok si Yifan sa Chen Manor kung pagbabasehan lamang ang grade ng mga gamot na kaya niyang gawin. Ang tanging posibilidad lamang ay kung isa siyang master-level alchemist kahit nasa reagent stage pa lamang siya. Sa ganoong sitwasyon, maaaring magkaroon siya ng kakayahang gumawa ng 8th grade pills. Ngunit kahit ganoon, limitado pa rin ang kanyang power at cultivation, kaya mahihirapan siyang makagawa ng mga high-grade pills. Dagdag pa ng Great Venerable, nasa 5th layer lamang ng reagent stage si Yifan at mukhang hindi rin siya isang master-level figure sa larangan ng alchemy. Ang pagiging 7th grade alchemist ay maaaring ituring na kahanga-hanga para sa isang maliit na bansa, ngunit para sa Central State ay napakababa pa rin ang naturang antas. Hindi sapat ang power at cultivation ni Yifan upang makilala bilang isang top-tier alchemist sa Star Empire. Dahil dito, mas lalo lamang nainis si Yulin. Para sa kanya, tila mas pinipili ng mga Great Venerables na ipadala ang kanilang top disciple sa isang halos suicide mission kaysa bigyan ng pagkakataon ang isang hindi pa gaanong kilalang miyembro ng kanilang clan.
Hindi niya maintindihan kung bakit ayaw nilang isama si Ifan at siya na lamang ang nais nilang ipadala sa mapanganib na misyon. Dahil dito, naisip ni Yulin na kailangan niyang ipakita sa mga Great Venerables ang tunay na halaga ni Ifan. Muli niyang kinausap ang mga ito at sinabi na para sa kanya ay nagiging hindi patas ang kanilang pagtingin sa kakayahan ng kanyang brother cousin. Ipinunto niya na napatunayan na mismo ni Ifan ang kanyang katapatan sa kanilang pamilya. Sa kabila ng mababang cultivation nito, hindi ito sumuko sa paghahanap sa kanya. Hinanap siya ni Ifan sa buong kabundukan habang nakikipaglaban siya sa mga bantay. Kaya malinaw para kay Yulin na isa itong taong tunay na loyal at mapagkakatiwalaan. Hiniling ni Yulin sa mga Great Venerables na bigyan si Ifan ng pagkakataong patunayan ang kanyang sarili. Tinanong din niya ang kanyang uncle kung tama ba ang kanyang naging pagsusuri sa pagkatao ni Ifan. Agad namang kinumpirma ng family head na tama ang sinabi ni Yulin. Para sa kanya, malinaw na ipinakita ni Ifan ang kanyang katapatan at mabuting hangarin sa Shuanguan clan. Dagdag pa niya, nais din niyang talakayin sa mga Great Venerables ang kabutihang ginawa ni Ifan para sa kanilang pamilya. Dahil naikwento na ni Yulin ang mga pangyayari, ginamit ng family head ang pagkakataong ito upang hilingin sa mga Great Venerables na muli nilang isaalang-alang ang kakayahan at halaga ni Ifan. Tungkol naman sa kanyang loyalty, malinaw na para sa family head na mapagkakatiwalaan ito. Sa katunayan, inalis na nila ang monitoring team na nakatalaga upang bantayan si Ifan, ngunit sa kabila nito ay wala pa ring ipinakitang senyales na may balak siyang magtaksil sa kanilang clan. Ibig sabihin, nanatili siyang tapat sa Shuanguan clan kahit bagong miyembro pa lamang siya. Dahil dito, iminungkahi ng family head na alisin na rin ang confinement ng mag-ama upang malaya na silang makapaglibot sa kanilang teritoryo. Nais niyang tratuhin si Ifan at ang kanyang ama bilang tunay na mga miyembro ng Shuanguan clan. Sa mga pangyayaring naganap sa araw na iyon, malinaw na ipinakita ni Ifan na ang kanyang pagkatao at mga prinsipyo ay tunay na umaayon sa pamumuhay at paninindigan ng kanilang clan. Nagkatinginan ang mga Great Venerables. Sa kanilang pag-iisip, hindi pa kailanman nagkamali ang family head sa kanyang mga naging desisyon. Dahil dito, nararapat lamang na pagkatiwalaan nila ang kanyang judgment. Sa huli, sinabi ng isa sa mga Great Venerables na mahusay ang judgment ng family head at binigyan siya ng pahintulot na gawin ang nais niyang gawin pagdating kay Ifan at sa kanyang pamilya. Gayunpaman, pagdating sa plano na ipadala si Ifan upang mag-imbestiga sa loob ng Chen Manor, hindi pa rin sila kumbinsido kung magiging magandang desisyon nito. Muling nagsalita si Yulin at hiniling sa tatlong Great Venerables na bigyan ng pagkakataon ang kanyang brother cousin na patunayan ang kanyang sarili. Para kay Yulin, ginagawa ni Ifan ang lahat upang maipakita na karapat-dapat siyang maging bahagi ng Shuanguan clan. Kaya kung bibigyan siya ng pagkakataong makapasok at mag-imbestiga sa loob ng manor, magiging malaking karangalan ito para kay Ifan at isang pagkakataong maipakita niya ang kanyang tunay na halaga. Lalong nagtaka ang family head sa lalim ng relasyon ni Yulin at Ifan, lalo na't kamakailan lamang sila nagkakilala. Para sa kanya, tila nabuo ang isang malalim na samahan sa pagitan ng dalawang martial artist matapos nilang harapin ang isang mahirap na sitwasyon. Dahil dito, nagpasya rin siyang tulungan si Yulin na kumbinsihin ang mga Great Venerables. Ipinaliwanag ng family head na si Ifan ay isang genuine alchemist. Bagamat 7th grade alchemist lamang ang pinakamataas na antas na maaaring maabot nito sa kasalukuyan, mahalaga pa rin ang ganoong kakayahan para sa Shuanguan clan. Naniniwala siyang may posibilidad na sapat ang kakayahan ni Ifan upang makapasok sa Chen Manor. Lalo na kung gagamitin ito bilang bahagi ng isang disguise at intelligence mission. Si Yulin ang magsisilbing pangunahing martial artist na may sapat na cultivation para sa mas mahirap na sitwasyon, habang si Ifan naman ay maaaring gamitin ang kanyang tunay na kakayahan bilang alchemist upang makapasok sa loob ng manor. Napaisip ang isa sa mga Great Venerables at napagtanto niyang kung ganito ang magiging sitwasyon, maaari nga itong maging malaking benepisyo para sa kanilang misyon. Dahil dito, napagdesisyonan nilang isama si Ifan sa misyon upang magkaroon siya ng pagkakataong patunayan ang kanyang sarili. Natuwa si Yulin nang marinig ang desisyong ito at taos-puso niyang ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa mga Great Venerables dahil binigyan nila ng pagkakataon ang kanyang brother cousin na mapatunayan ang kanyang kakayahan. Gayun din, naging positibo ang reaksyon ng family head sa naturang desisyon. Gayunpaman, mayroon pa ring pag-aalinlangan ang Great Venerable. Para sa kanya, hindi karaniwan na ipagkatiwala ang ganitong kalaking responsibilidad sa isang outsider na bagong miyembro pa lamang ng kanilang pamilya.
Kaya bagamat pinapayagan nilang sumali si Yifan, kailangan pa rin itong may kasamang ilang tao mula sa kanilang clan upang patuloy siyang mamonitor. Ang hakbang na ito ay ginawa upang maiwasan ang anumang pagkakamali o pagtataksil na maaaring maglagay sa buong Shuanguan clan sa panganib. Sumang-ayon si Yulin sa kondisyon basta't ituring nila si Yifan bilang isang tunay na miyembro ng pamilya at bigyan siya ng pagkakataong makakuha ng merit. Para sa kanya, kung yun lamang ang magiging kondisyon ng Great Venerables. Wala siyang dahilan upang tumutol. Ngunit hindi sang-ayon ng family head sa ideyang ito. Para sa kanya, napatunayan ng mabuti ni Yifan na isa itong mabuting tao at tunay na tumutulong sa kanilang mga plano. Sa halip na pagkatiwalaan siya, nais pa ng Great Venerable na magpadala ng mga tauhan upang lihim siyang bantayan. Naniniwala ang family head na maaaring masira nito ang tiwala ni Yifan sa kanilang clan. Nakita na rin niya mismo ang tunay na pagkatao ni Yifan sa mga pangyayaring naganap. Bagamat madalas itong magbiro at magsalita ng magaspang, alam niyang likas na mabuti at kind-hearted si Yifan. Dahil dito, hindi niya nais na tratuhin ang binata na para bang isa pa rin itong potensyal na kaaway. Napabuntong hininga ang Great Venerable at ipinaliwanag na ang paggawa ng kabutihan at ang pagpapatunay ng katapatan ng isang tao ay dalawang magkaibang bagay. Gayunpaman, sinabi ni Yulin na naiintindihan niya ang punto ng Great Venerable at naniniwala siyang hindi naman masama ang magiging tingin ni Yifan sa kanilang desisyon. Sa kabila nito, nanindigan pa rin ng family head na hindi magandang hakbang ang hayagang pagpapadala ng mga tauhan upang bantayan si Yifan. Maaari lamang nitong sirain ang tiwala na unti-unti nilang nabubuo sa pagitan nila. Dahil dito, nagmungkahi ang family head ng ibang solusyon. Sa halip na magpadala ng mga tauhang hindi kilala ni Yifan, bakit hindi na lamang isama si Yanner upang siya ang mag-monitor sa binata habang nakadisguise bilang kasama o assistant nito? Matagal nang magkakilala ang dalawa at pamilyar na sila sa isa't isa, kaya malaki ang posibilidad na hindi mapaghihinalaan ni Yifan na mino-monitor siya ni Yanner. Lalong nagulat at nainis si Yulin nang marinig ang mungkahing ito. Ayaw niyang masyadong mapalapit si Yifan sa kanyang pinsan, ngunit ngayon ay ang mismong uncle pa niya ang nagmumungkahi na ipadala si Yanner upang tulungan at samahan si Yifan sa loob ng manor. Gayunpaman, wala na siyang magawa dahil nakita rin ng tatlong Great Venerables na maganda ang ideya ng family head. Para sa kanila, magiging angkop na kandidato si Yanner upang gumanap bilang tagabantay at kasamang alchemist ni Yifan. Sa huli, nagkasundo ang tatlong Great Venerables na tanggapin ang rekomendasyon ng family head. Samantala, lalo lamang napuno ng inis si Yulin dahil hindi niya inaasahang magiging ganito ang resulta ng pagtulong niya kay Yifan. Hindi lamang niya binigyan ng pagkakataon si Yifan na makapasok sa misyon, kundi binigyan pa niya ito ng pagkakataong mapalapit kay Yanner at makakuha ng malaking merit para sa kanilang pamilya. Dahil sa sobrang pagkadismaya, agad niyang tinapak ang sarili niyang mukha at napaisip na kung alam lamang niya na ganito ang mangyayari, sana ay hindi na niya ipinilit ang pangalan ni Yifan sa harap ng mga Great Venerables. Napansin naman ng family head ang kakaibang kilos ni Yulin kaya tinanong niya kung may problema ba ito. Agad namang nagdahilan si Yulin at sinabi na wala siyang problema at ginawa lamang niya yon dahil sumasakit ang kanyang ngipin. Ngunit sa loob-loob niya, kumukulo ang kanyang galit dahil nabigo siyang alisin si Yifan sa tabi ni Yanner. Sa halip na maalis ito, lalo pa niyang inilapit ang dalawa sa isa't isa. Kinabukasan, agad na ipinaalam ng family head kay Yifan ang tungkol sa kanyang paglahok sa alchemist selection ng Flying Cloud Manor. Gagamitin niya ang pagkakataong ito upang makapasok sa loob ng manor at magsagawa ng investigasyon para sa Shuanguan clan. Para kay Yifan, matagal na rin niyang nais na personal na maimbestigahan ang loob ng Feiyan Manor. Matagal na lamang siyang naghihintay ng tamang pagkakataon upang magawa ito nang hindi inilalantad ang kanyang tunay na layunin. Ngayon ay dumating na ang pagkakataong yon. Maaari siyang pumasok sa loob bilang isang disguised alchemist at makakuha ng impormasyon para sa Shuanguan clan nang hindi agad mapaghihinalaan. Noong una, ang plano ni Yifan ay hayaan munang maglaban ng Shuanguan clan at ang mga tauhan ng Feiyan Manor bago siya makahanap ng pagkakataong makapasok sa loob upang hanapin ang World Tunnel. Ngunit sa bagong sitwasyon, hindi na niya kailangang hintayin ang isang malaking labanan bago makapasok. Ang pagkakataong ma-scout ang manor ng maaga, habang wala pang matinding tensyon at hindi pa limitado ang kanyang kilos bilang bahagi ng isang infiltration operation, ay higit na kapaki-pakinabang para sa kanya. Dahil dito, agad niyang tinanggap ang alok ng family head.